Testament gigamit sa New Testament mga kaigsunan sa pagpasabot nga kita nga tao og ang tao nga gipasabot diha sumala sa buhat Acts chapter 7 verse 14. Tan-aw na to kung buhi ba na o patay ba na nga tao ang gipasabot diha. Acts chapter 7 verse 14. Buhat City 14. Buhat City 14, tuloy nila sa kapitao. Buhat City 14, Yusa, ikay malo ni Jose. Si Jose ang iyang amahan kasi Jacob, o gidapit siya o ang iyang panimalay. Hindi silang tanan sa pag-agto sa Egypto. So, kana siya mga pinangga makaigsunan naggisgot ang kalag or suki nga gigamit diha nagpasabot og mga anak ni Jacob, mga katawhan, mga kaigsunan, mga tao buhi na sila ng kanang gisgutan diha nga nangadto didto kay di man makalakaw mga kaigsunan o patay na paingon sa Egypt, buhi sila ang gitawag og kalag, no? Acts 27 verse 37, buhat 20 City 30 City. Buhat 37, 20 City. Dito gingon makapaglaw. Kaming tanan 276 kabuok. Kana mga kaigsunan nagisgot og number sa mga tao nga gisgutan. So ang mabasa dito mga kaigsunan sa Greek suki gihapon. Mo nagapasabot na siya og kalag mga tao nga mga buhi. Napagyud Roma 13:1. Roma 13:1. Dito gingon makapaglaw. Kinahanglan ang tanang magtaon sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili sinubutan sa Dios o ang mga kagamhanan karon ipahimutang sa Dios. Kanang giingon diha nga kinahanglan ang mga tao magtahod sa kagamhanan kana siya mga kaigsunan nagpasabot gihapon og kalag suki mga tao kita mga kaigsunan ang gipasabot nga mutahod sa kagamhanan kay alangan patahuro nimo nagkagamhanan ng patay na. Wa naman na, di na gani na makabutar. Na makaadto kay panahon og patay na mga kaigsunan, butangan dayog dito pagka na-certify na kuha na siya nga nataga nag-certification nga patay na, automatic iris din na sa kuan, sa kumilik ng pangalan. So, mao na siya mga kaigsunan nga di na makahimo pagtahod sa kagamhanan kay patay naman. So, ang magtahod sa kagamhanan kita mao nang gitawag kalag, suki dito sa Greek word nagpasabot og mga tao nga mga buhi nga mga tao. Unang Pedro 3:20. Unang Pedro 3:20. Dito gingon makapaglaw. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga musuki sa Dios, samtang sila mapalubog nga nagulat kanila sa tabiat nga sinuway naghimo sa arka. Walo lamang katawo ang musulod sa arka o dalawas pinaagi sa tubig. Kanang mga tao diha nga nag kuan kanang rebuildi sa Ginoo nga wa makasulod sa arka. Kanang word nga tao diha kalag gihapon na ang sa ubang version nga gigamit instead of using the word tao ngisgot og kuan mga kaigsunan men or people, ang gigamit mga kaigsunan dito isuki nga nagpasabot siya og kalag. Ang binisaya soul sa English, suki sa Greek. Suki nga term ang gigamit mga kaigsunan ang Greek word. So mao na siya ang gitawag mga kaigsunan og kalag, no? So kita nga buhi mao na siya ang gipasabot diha sa balaang kasulatan nga maoy kalag. So katong mga nangamatay dili na gito makonsider kalag kay kita manggiday ang buhi. So number 3, it is equivalent to the personal pronoun. So kung naay personal pronoun ang gigamit dito sa word nga nipis or soul, kalag dito sa Old Testament, sa Greek po na po equivalent mga kaigsunan nga text nga nag-emphasize mahitungod sa personal pronoun. Unsa man ni siya?
makita nato sa Matthew 12:18. So pakibasa sa Matthew 12:18. Matthew 12:18, no? Hindi na Ginoo mga paglaon. Ang Diyos na Ginoo na iya ang akong Diyos na sunuon. Ang akong gugma kung kitalimutan. Iya pakunsaron mo ang akong espiritu. Kung isanyo iya ang akong kabubukod. Ngadto na parang katawhan. Kanang kaniya diha mga kaigsuonan nga gi-refer ngadto nila pronoun mga pinangga mga kaigsuonan, ang gigamit nga word dito sa Greek is suki. Sa English mga pinangga mga kaigsuonan soul. Sa Binisaya kalag. Mao na siya nga gigamit na siya kung mag-isgot ganig personal pronoun, nagpasabot na siya mga pinangga mga kaigsuonan og kuha na siya kanang gitawag mga pinangga mga kaigsuonan og buhi. 2 Corinto 12:15 atong tan-aw ng personal pronoun liha nga dito sa Griego suki. 2 Corinto 12 versikulo 15. 2 Corinto 12 versikulo 15. Ipay ko ang paghatag sa tanan niya niya kanako sakit ang akong kaugalingon aron sa tabang galinyo. Kung maon pagirahin ninyo akong yutay tungod kay makukaayo kamo. So kanang word diha mga kaigsuonan nga mga gigamit nga personal pronoun ng kamo, ang gigamit nga term dito sa Greek Bible mga kaigsuonan sa New Testament suki. Suki gihapon. Unya kanang suki lagi atong gipasabot nga sa Binisaya ana kalag. Sa English soul. So nagisgot na sa buhi, mga buhi nga tao ang gipasabot kay kuan man na may gitawag og speaker ana. Unya naapod mga pinangga mga kaigsuonan ang gisultian. Naadiha mga pinangga mga kaigsuonan ang nagsulti ug naapod ang gisultihan. Unya samtang nagsulti ang buhi, ang gisultihan pud buhi. Mao na nga gingon dinhi ang kalag di ay or soul is equivalent to the personal pronoun. Mao na siya ang gisulti sa balaang kasulatan. So anhita mga pinangga mga kaigsuonan tan-awon taning number 4. So kini di ay nga kalag diha sa New Testament suki dito sa Greek word nga gigamit dito sa Greek Bible, original nga Bible sa Greek. It refers to the emotion. So atong naiskutan atong miaging gabi kung naka-appeal mo sa ato ang diskusyon, nagpasabot di ay ang kalag mahitungod sa pagbati. So ang gisulti ganiha, kung balikan nato kapag laom Jeff ang katong slide number 1, number 2 nga slide, makita nato dinhi tama gyud ang gisulti gidefine ni Miriam nga Webster sa dictionary. Kung inyong tan-awon mga kaigsunan number 4, the moral and emotional nature of human beings. Nya number 5, the quality that arouses emotion and sentiment. So tama mga pinangga mga kaigsunan gyud no. Kung magisgot ta mahitungod sa dictionary o adto puta mga pinangga mga kaigsunan sa Biblia, diha mabasa nato nga ang kalag di ay mauna ang dunay pagbati. Naa pa na siya'y pagbati kung imuhang gunita ng pulso ana mga kaigsunan kay naa pa manay pagbati, mupitik pa gina siya. Ang kasing-kasing mupitik pa paghigugma. Napay pinitik ang kasing-kasing. Unya ang iyang huna-huna naa pa mga kaigsuonan nagalihok pa huna-huna emosyon. Unya dayon naa mga emosyonal nga mga pagbati sa tao, mga kabalaka, stress, uban pa na mga kabug-at sa paminaw sa lawas. Unya naay kadasig, tanan mga kaigsuonan nagapasabot na sa buhi nga tao. Unya sa Biblia sa Marcos 14:34 gidefine na siya nga kalag. Munay kalag. Marcos 14:34 pakibasa kapag laom Jeff. Marcos 12 14:34. O Ginoo siya kanila, ako kaayo ang
akong kalihok nga halos ikamatay ko. Pabiling ka mo nini o pagtukaw. So mauna siya mga kaigsunan kanang halos ikamatay ko. Ang gigamit ana nga word dito sa Greek Bible, sa original nga Biblia nga Grigo, suki gihapon. Suki. Halos ikamatay ko. Sa ato pabuhi siya. Kay wa pa man mamatay. Halos ikamatay ko. Nga hapit na ko mamatay. Meaning mga kaigsunan, ang kalagdi ay katong wa pa mamatay. Muna nga kontradik lagi kung ang ato ang pitong kinibitaw nga pagtuo nakabase sa mga sulti-sulti nga dili sa Biblia. Nya abi ninyo mga kaigsunan, Christian ba ta, Kristohanon ba ta? Nganong di man nato ipahusto, di man nato ipahaom ang ato nga pagtulunan diha sa Biblia nga Christian man ta. Una siya kalag kanang naapay pagbati sa kasubo, naipagbati sa kabugat sa iyahang kasing-kasing, nga ang iyang kasing-kasing dunay mga pagbati, mga balatyagon sa Ilonggo pa. May ara mga balatyagon. Damo ginabatyag sa lawas. Daw sawa ay lang. Pero may ara gid ginabatyag. Una istorya sa mga amigo na to nga kuan Ilonggo. Nga kapag laom Jeff, muna siya ang buhi. No, buhi na siya. Lucas 2:35. Lucas 2:35. So ang Greek word mga kaigsuunan, kung imong basahon anang Lucas 2:35, sigurado gyud nga makita nimo nga ang term nga gigamit diha sa Grigo is suki. Sa ato nang giingon ang Greek word nga suki diha sa Lucas 2:35 kay Grigo man ang unang nga language nga gisulatan sa Biblia, mao nang suki ang gigamit kay Greek word man ang suki sa mga translation sa English, soul. Sa Binisaya kalag. So, ang kalag mga kaigsuunan, ang soul di ay is referring to the emotion of man. Mga pagbati sa tao mga kaigsuunan. Sunod, number 5. Murag last na ni siya mga kaigsuunan nga isgutanan. O siguro na pa isa. Ato may isgutan karon. Number 5, it refers to the mind or to the heart. So, kini di ay kalag nagapasabot ni may tungod sa hunahuna o sa kining sa iyahang hunahuna o sa iyahang kasing-kasing. Basta gani mga kaigsunan gafunction pagalihok pa ang hunahuna ug ang kasing-kasing, ang term ana nga gigamit sa Biblia kalag. Dili po na nagagamit og word nga spirit. Kay usay ma-interchange ba? Ang uban mga kaigsunan mo ingon nga kita mo espiritu nya ini kamatay na kalag, dili. Ang espiritu is only a part of the soul. Kabahin lang ang espiritu diha sa kalag. Kung imong pasultion ng Biblia. Kaya ang espiritu mga kaigsuunan, gitawag man na siya sa kining Greek og pneuma. Meaning breath of life, kanang atong hangin nga giginhawa mo nay gitawag og espiritu. Wala na siya unod. Wa nay bukog. Lucas 24 versikulo 39 kapag laom Jeff. Wala diri sa screen mga pinangga mga kaigsunan, ako lang na hinumduman ba ang teksto nga i-support nato diha. Tanawa ninyo ang akong mga gamot o mga tigil. Ako ngayon tigil. Ikapa ako o makita ninyo kay ang espiritu walay unod. Ug ang mga bukog sama sa nakita ninyo nga alihat na ako. So, mao na nga ang espiritu di ay walay unod ug bukog. Mao na siya ang spirit. Kanang way unod ug bukog, kanang spirit diha kung imong tan-awon dito sa Greek word ana ng Lucas 24:39, pneuma na siya. Because the Greek word of the word
spirit is pneuma. Mao bitaw nga kanang word nga pneuma, kanang Grigo nga pulo nga pneuma mga kaigsunan, nag-refer na siya kapag laong Jeff sa lungs. Diba? Kung naay mga kanang mga term kapag laong Jeff sa lungs bitaw nga parte sa tao, gitawag na siya pneuma sa Grigo. Kay ngano man mga kaigsunan, tungod kay nagisgot kana may tungod sa gininhawa. Nga diha mga kaigsunan mosulod ang hangin, ang espiritu paingon dito sa lungs. So nagisgot na mga pinlangga mga kaigsunan og gininhawa ang spirit. Mao nang usahay moingon ng uban nga kanang ang iyang kalag ning gawas na gid ang kalag dili oy. Ni kamatay sa tawo mga kaigsunan way kalag nga mogawas. Ang hinggawas ana dili ang kalag kundi ang espiritu. Kanang espiritu gitawag na siya og breath of life gininhawa. Naana siya sa Ecclesiastes 12 versikulo 7. Pakibasa 12:7 sa Ecclesiastes. Si 12 versikulo 7. Unya mapauli sa abog ang tao ang ating lawa. O ang atong espiritu mapauli sa Dios nga mao naghatag ng kanato. Tanawa mga kaigsuunan. Ang inikamatay di sa tao, dili ang kalag mao'y presensya nga naa. Dili ang mugawas di sa lawas kalag. Sayop gina siya. Kay sa ato nang gitun-an lagi kining totality of self, personality, individual kining atong lawas, mao ni siya ang gidefine sa Bible nga kalag bisan pa sa Webster Dictionary. So unsa man ang mugawas di ay inikamatay sa tao. Ecclesiastes 12:7 di padugay gibasa, ang gininhawa, ang espiritu mo balik ngadto sa Dios. So espiritu na siya. Di po na ingon nga pareha sa uban nga mga pagtuo sa Hinduism, Buddhism, nga doon na sila pagtuo mga kaigsuunan yan ang gitawag nga reincarnation, nga dili bawal gani sa ilaha ang pagkaon og mga baka, kanding, bawal na sa mga Hindus. Fully vegetarian sila kay ngano man naa sila pagtuo mga kaigsuunan nga inikamatay sa tao ilang mga minahal sa kinabuhi, ang kadtong espiritu mobalhin dito sa mga baka. Unya wa sila kabantay nga ang ilang baka di ay tuan nagipuy-an na dito sa espiritu sa namatay sa ilang papa. Mao na nga di bawal sa ilaha ang pagpatayan ng mga mananap. Ila ginang ginapangga ang mga mananap kung magisgot og Hindus, mga Hinduism na pagtulunan. Pero sayop na siya. Kay ang Biblia kung Ecclesiastes 12 versikulo 7 ini kamatay sa tao, ang iya mga kaigsuunan nga lawas biyaan na sa iyahang gininhawa. Mao nay gitawag og espiritu. Asa mo balik direkta ngadto sa Ginoo. Diha dayon inig kamatay. So, unsa man ining lawas? Kining lawas mga kaigsuunan nato inig kamatay ani basta biyaan na ni siya sa spirit nga gininhawa, dili na ni siya kalag. Unsa naman ni siya? Ecclesiastes 12:7 ug ang lawas mo balik sa abog. Makuha na ni siya, decompose na ni siya, maabog na ning atong lawas. Dili na ni siya matawag og kalag. Kay ang kalag sumala sa Biblia, it refers to the mind or to the heart. Acts 14 verse 2, pakibasa, buhat 14:2. Buhat 14:2. Apan ihulugan sa mga Hudyo nga wala motuo ang mga dili Hudyo. Nga magtotoo aron pasilan sila sa mga kaigsuunan. So diha mga pinlangga mga kaigsuunan. Ang gisgot diha may tungod sa pagbati, no? Diha sa iyahang kasing-kasing. Mao na siya ang gitawag og emosyon. Mao na siya mga kaigsuunan ang sa huna-huna og sa iyahang kasing-kasing nga gipasabot diha og kalag. Pilipos 1:27. Pilipos 1:27. Ingon mga paglaom.
mahinungdanon panguhong nga magkinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo. Aron bisan dili ako makana kaninyo madungog ako ang madungog ko. Nga nagpabilit kamo naligon niya sa usa ka katuyoan ug nagdiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuog niya sa Ebanghelyo. So mao na siya mga pinlanggam mga kaigsuonan ang gisgutan diha nga huna-huna o kasing-kasing nga nagpasabot na siya mahitungod sa kalag. So kita gyud di ay mga pinlanggam mga kaigsuonan mao ang gitawag og kalag. So ato ni nga kuanon ato ani siya mga kaigsuonan nga kini nga i-review gamay. Before ta mo end sa ato ang pagtuon karon i-review ta ni gamay. Una, ato nang gipasabot nga sa Webster ang kalag mga kaigsuonan ang soul dili katong patay buhi an individual life unya ikaduha all rational and spiritual beings dunatay kini bitang pagbati mo rason logic reason unya number 3 personal or total self ang atong kinatibuk-an the moral and emotional nature of human beings no. Unya, the quality that arouses emotion and sentiment, spiritual life, moral force. Mao na siya mga kaigsunan, dili na Biblia pero diha lang gani sa Webster Dictionary, hugot na kaayong atong masabtan nga ang kalag di ay dili katong mga nangamatay. Yawa po'y record sa Biblia nga ining kamatay na po'y mabuhi siya. Way record. Gawas lang mga kaigsunan ug naay usa karon anaman tay text line. Paki-text mo. Namoy mga pangutana or namoy ikadugang sa atong gitun-an. Moingon mo nga, Pastor, kulang ginang imuha diyang gi-explain ba gisaysay na ako'y nakitang teksto. Ang atong text line duha ka 09, duha ka 19 ug tulo ka 1. Katong naa mga live viewers nato karon, pwede mo mga kaigsuonan maka padag message sa comment section. Unya, katong mga naminaw lang sa radio, pwede mo maka-text sa ato sa 2 ka 09, 2 ka 19 ug 3 ka 1. I-text ninyo, Pastor, naalagi ko'y nakita nga pagkamatay nabuhi siya. Diha sa pagkabuhi niya katong iyang kinabuhi, gitawag siya kalag. Kay kung naamo mga kaigsuonay makita bisan sa Greek ug sa Hebrew word diha sa language sa kanang Bible, New Testament o either New Testament or sa Old Testament, makaingon ko nga kining atong gidiscuss dili ni siya kamatuoran. No? Pwede mo mga kaigsunan makapaabot. Mao na nga 40 times diha sa Biblia gipasabot nga ang kalag or ang soul mga kaigsunan kinabuhi. No? Na mga tekstuan na. Nya ikaduha, it is used to mean simply people, mga tao. Mga tao ba nga nagkinabuhi, dili itong mga taong tuwa sa simenteryo, kundi mga tao nga naa sa yuta ba nga nagkinabuhi pa. Muna gipasabot sa kalag. Unya, number 3, it is equivalent to personal pronoun. Unya, number 4, ato mga kaigsuonan i-review ni kay importante mabunato ni ma-review gamay. Okay, na-advance ta gamay. Balik ta. Number 4, it refers to the emotion. Mga pagbati. Mintras naa pa ng mga pagbati kalag di ita. Kunya, it refers to the mind or to the heart. Na kay giuna-huna, nagfunction pa kasing-kasing, gitawag ka og soul, kalag ka. Kita mo'y kalag. Kunya, number 6, it is not immortal. So mauni mga kaigsunan ang last nga atong iskutan, wa pa nato ma-discuss. Paglaom, Jeff. Ang kalag di ay mauni siya mga kaigsuunan nga giskutan sa Biblia subject to death. Ang kalag kita di ay nga buhi. Unya wa po'y kalag mga kaigsuunan nga giingon nga immortal. No? Sayop na kanang doktrina nga immortality of the soul. Wa kay mabasa sa Biblia nga immortality of the soul. Dili pod immortal o walay na may doktrina gud nga di gid mamatay ang kalag. Subject to death gid ang kalag. Mamatay siya. Kay kita lagi na dili katong inikamatay sa tao unya dito na nagkuha og kalag sa iyahang namatyan, pagkamatay kalag na dili na mao.
kita mga kaigsunan nga buhi mo'y kalag kay mamatay man. Kanang namatay na di naman ang mamatay kay human naman ang namatay. Na? Revelation 16 verse 3. Pakibasa kapag laom, Jeff. Kana dito mga kaigsunan nga tanan mga binuhat, suki na siya ang gigamit dito, kalag, mga buhi na nga matay. Sa ato pa, kanang kalag kita nga buhi kay mamatay man. Kanang namatay mga kaigsunan di na kalag kay di naman po na mamatay. Gawas og na atay mabasa diha nga ang namatay mamatay na pug utro. Mao na siya ma-consider na to na siyang kalag, pero dili na siya kalag kanang namatay na tungod kay di naman na pwedeng patyo ng patay na. Aside anang naisikan death nga impierno. Gawas sa impierno ba kanang sa wala pa ang hell of fire. Kanang nangamatay mga kaigsunan, di na sila pwedeng patyo ng utro kay patay naman na. So dili sila makonsider nga kalag kay di naman na sila mamatay. Ang kalag, no? Tanawa ra gud may rason ta sa logic kung naminaw mo karon, makuha ninyo ning punto. Ang kalag kapag laom, Jeff, kita gid nga buhi kay ngano man. Kita nga buhi mao may mamatay. Pero kanang namatay na, di naman na pwedeng mamatay utro. Hey, kamaayo ng pahulay ana nila sa lubnganan, nya patyo na po nag-utro dito. Kisa may mo patay ana sila utro dito sa sementeryo, wa may mga risgo og patay ana kapag laom, Jeff. Kay patay na kun adaan. So, klaro kaayo nga kita nga buhi mo ay soul kalag kay ngano man subject to death. No? Katapusan number 7, it can be destroyed. Malaglag ang kalag. Matthew 10:28. Matthew 10:28. So mao na siya mga pinlanggama kaigsunan. Ayaw kahadlok sa mupatay sa lawas. Ang kahadlokan nato kanang mupatay sa kalag. Kay ngano man lagi ang kalag lagi mga pinlanggama kaigsunan maunang kanang naa sa ato ang kinabuhi karon, no? So kini pwede pa ni magkakita pa ni sila. So atong pasalamatan si Fat Galano is watching. Nya si Ma'am Mafis Losala is watching. O usab si Jurin sa Plantig Gumia is watching. So salamat kay sa inyong pagpakiguban sa ato ang kini nga pagtuon. Mga pinalangga nga mga kaigsuonan. So before ta kapaglaom adto sa unahan, kini nga kapaglaom, Jeff, basa sa ako diha basig na ay mga mensahe diha sa ato ang kini nga comment section, pakikuan ko niya to.